Ni-raid ng mga otoridad ang isang hinihinalang scam hub sa Ermita sa Maynila. Inabutan doon ang ilang dayuhan. Balita hatid ni Bea Pinlac. 35 Chinese, 24 na Indonesian, 10 Malaysian at 47 Pilipino ang naabutan ng mga otoridad na nagtatrabaho umano sa isang pinaniniwalaang love and cryptocurrency scam hub sa Ermita, Maynila kagabi. Sinalakay ng mga tauhan ng NCRPO, Securities and Exchange Commission at PAGCOR ang isang palapag ng gusali. Base sa investigasyon, nakikipagrelasyon umano ang mga empleyado ng umano'y scam hub sa mga biktima bago nila hikayating mag-invest sa cryptocurrency. Ganyuhin yan through messages. So nakikita natin doon na ang target nila is from Europe countries. So meron mga doon, para bang automatic na kung ikaw ay Indonesian, ito automatic meron translator na foreign language. Ayun ang isa-send niya ngayon. Para bang ang kausap mo, parang local din. But they're here, operating in the Philippines. Posibleng sampahan ng reklamo ang mga empleyado para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Pinakawalan muna ang mga Pinoy na empleyado habang dinala naman sa NCRPO ang mga foreign national. Nakikipag-ugnayan na raw ang PNP sa Bureau of Immigration para masuri ang mga dokumento nila. Tikom ang bibig ng mga empleyado nang hingan sila ng pahayag. Sa parehong gusali, nagsagawa rin ng hiwalay na operasyon ang mga otoridad para masagip ang 5 Chinese nationals na umano'y illegally detained. Nakausap ng GMA Integrated News ang kaanak ng isa sa mga na-rescue tungkol sa nangyari sa biktima. He doesn't speak in English. Pero ano po nangyari sa kanya? Yun po, ilang araw po siya nawala. Tapos nakita na lang po nagsabi po siya na parang dito daw po siya sa tower nagwo-work. And nalaman din po namin dahil sa application po na ginamit na ng kapatid ko na nakikita po kung nasan po sila. Meron po siyang tawag dito, bruises. Pero wine-verify pa po kung saan po galing yung mga bruises. Inaalam pa kung may ugnayan ang mga umano'y illegally detained Chinese nationals sa ni-raid na scam hub umano. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa lawak at lalim ng mga operasyon nito. Cryptocurrency is booming. And so kailangan pakita natin na we should have another policy in terms of how to regulate cryptocurrency here in the Philippines. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.